Naku, mamaya na ho natin pasadahan yung mga punto de vista na yan nitong si Attorney Ferdy Topacio kaugnay doon sa ilinabas na desisyon ng Korte Suprema na kung saan pinagtibay ho nila yung kanilang naunang desisyon na idiklaran unconstitutional yung impeachment complaint laban dito kay VP Sara noong 19 Congress. Pero yun na nga, napakarami hong nag-iyakan ng mga senador at congressman doon sa ilinabas na desisyon ng kataas-taasang hukuman. Itong si Tuta Soto, hindi ko naman sinasabi na hindi pwedeng mangyalam, hindi pwedeng magkomento dito sa ilinabas na desisyon na to ng Korte Suprema. Pero pansinin nyo ho mga kababayan, pansinin nyo ho, yung mga gumugusto doon sa impeachment ni VP Sara, talaga namang wala silang pakialam kahit ano pang pwesto nila sa pamahalaan. Ika nga, yung pasimple sila na binabanata ng Korte Suprema, palibhasa hindi abogado. Hindi ho sila ika nga madidisbar kung ano man sabihin nila sa kataas-taasang hukuman. Etong si Tuta Soto, nagmamagaling na naman. Ang gusto lang ng Korte Suprema, sundin natin yung proseso. Bigyan ng due process. Hindi porket impeachable government official ka, pagka nagbutuhan na sila diyan, hindi nila narinig ang iyong panig kaugnay diyan sa mga pinag-uusapan na yan, tapos na usapan. Yun lang naman ang gustong mangyari ng Korte Suprema kasi ang hinayaw-yaw ho nitong mga to, yan, lahat silang yan. Nakesyo, yung desisyon ng Korte Suprema unconstitutional dahil hindi yon ang sinasabi ng saligang batas. Kasi ang ginawa ho nilang mode, yung pangalawang mode, na kung saan nagbotohan na lang sila, ganun na lang, nagpirmahan na lang sila, di ba? Ang nakalagay naman sa saligang batas, kailangang marinig ang karapatan mo na madepensahan ang sarili mo, karapatan mo na marinig ang payo mo kung ano man ang rinireklay. Doon nga sa simpleng korte, di ba? Hinihingi ng huwes kung ano yung iyong mga punto de vista, kontra-argumento sa mga anong tawag dito, sa mga inaakusa sa'yo. Ngayon dito sa impeachment, pagka nagbutuhan sila, pinagtulungan kanila tapos na usapan, gano'n. No? Mamaya pag-usapan ho natin yan, ha? Ito na ho. Ito ho. Ano na naman ho ba kaya mga hanas nitong si Tuta Soto? Ayan, ito. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Ba, ibang klase ito Parang kung magsalita abogado. It will take decade of retirements to correct its misinterpretation. Impeachment is now an impossible dream. Bakit impossible? Di ba, ang gusto lang naman mangyari ng Korte Suprema, sundin natin ang rules. At yung due process ng ini-impeach. Halimbawa si Marcos Jr. in-impeach siya. In-impeach siya. Hindi siya binigyan ng due process. Gusto ba natin yan? Hindi. Gusto nating dumaan sa Committee on Justice. Pag-usapan natin yung mga articles of impeachment. Tingnan natin kung may sustansya at forma ang mga inaakusa na yan. Yung mga articles of impeachment kung tawagin. Hindi naman pwede yung nagpirmahan lang sila tapos meron silang for later release, meron silang tupad, meron silang akap, ganun-ganun na lang. Hindi naman pwede yung takutin lang nila yung necessary vote para ma-transmit sa Senado yung impeachment laban sa isang impeachable government official. Ganun-ganun na lang. Hindi. Kasi ang hilig nyo sa ang hilig nyo doon sa mabilisan, kagaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung tipong hindi na pinadaan sa due process, hindi na pinadaan sa competent judicial authority, rektang dahig na. Yan ang gawain nyo Yan ang gusto nyo mangyari sa impeachment ni VP Sara. Kung yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, rektang dahig Netherlands, etong impeachment, gusto nyo, direktang impeachment court na. Ganyan sila kawalang ya. Kung pwede nga lang impeach na kagad, tapos na usapan, gagawin nila Ayaw na nilang pag-usapan dyan sa Committee on Justice. Gusto nila pagka binayaran yung mga congressman ng for later release, solve na ang buto-buto. Wala nang maraming cheche-bureche. At yan din ang pinaglalaban ng ilang mga abogado na ini-interview ngayon sa social media.
Sana once upon a time maging impeachable government official kayo, tapos i-impeach kayo na hindi man lamang narinig ang inyong side ng istorya. Hindi man lamang nagkaroon ng hearing na kung saan sambayan ng Pilipino kumbinsido na itong impeachment complaint na to supisyente sa forma at sustansya. Di ba? Sana pagdating ng panahon, maging vice president kayo at i-impeach kayo ng ganun-ganun na lang na hindi dadaan sa hindi inamend. Yun ang tama. Baka yung mga gumawa sa saligang batas hindi nila na-anticipate na yung second mode gagawing moda ng mga siraulong politiko para madaliin na ma-impeach yung mga kalaban nila sa politika. Dito tayo kay Manong Ted para magkaalaman tayo dito. Lahat pwedeng makisangkot. Hindi natin sinasabi na porket abogada, porket kung sino-sino, hindi ka na pwedeng sumali dito sa mga ganitong klaseng argumento. Hindi! Mag-comment kayo dyan sa baba. Okay. Alright. Ready. Bakbakan to. Usapan namin dito sa ating mga uri manggagawa sa ating Sa pambihirang pagkakataon kami ni Manong Ted ngayon hindi nagkakasundo dito sa naging ang tawag dito naging desisyon ng Korte Suprema. Tayo sang-ayon doon sa naging desisyon. Dapat sundin ang proseso, bigyan ng due process yung nagreklamo nila o kung ano pa man. Yun kasi ang yun kasi ang isa sa mga naging dahilan ng pagpipetisyon. Di ba? 4 na impeachment complaint. Sabi, isa lang. Pinatulog nila yung 3, hinintay yung pang-4, ginawa yung pangalawang moda. Di ba? Na kung saan talagang inabuso ho nila. Nagkulong sila sa isang kwarto, hindi nila naiintindihan, hindi nila nabasa, basta pirma lang sila doon sa listahan para may for later release yung mga congressman. Malinaw yun Iyon, constitutional ba yun? Sa tingin nyo, tanongin ko nga ako kayo mga kababayan, halimbawa merong ini-impeach. Ngayon, dahil nga naman ayaw na mapag-usapan yan dahil walang ebidensya, wala kasing ebidensya. Doon sa mga articles of impeachment, kaya hindi nila pwedeng pag-usapan diyan sa impeachment, diyan sa Committee on Justice. Wala silang ebidensya. Ngayon pag-uusapan sa Committee on Justice, lalo lamang magdadoubt ang ating mga kababayan na talagang ang motibasyon politika. Di ba? Ngayon ang ginawa nila yung pang-4 na moda na kung saan binigyan nila ng for later release di umano yung mga pipirma. At binigyan nila ng akap, tupad at kung ano-anong kabalbalan noong mga panahon na yun para meron silang panggastos sa eleksyon. Ano ba yon? Yung ang tawag doon, kung nakabatay ba yon sa saligang batas? Na gamitin ang pera ng pamahalaan para suhulan ng mga congressman para madiliin ang impeachment ng isang impeachable government official? Aba, anak ng tokwa, ano ba gusto mangyari nitong mga to? Itong impeachment na susunod botohan na naman. Hindi natin maririnig hindi man lamang titignan yung merong forma o sustansya, hindi mapag-uusapan diyan sa Committee on Justice kasi yung pangalawang moda pagka in-endorse yan ng tamang bilang na congressman, rekta na yan sa Senado. Wala na tayong papakinggan pang Committee on Justice kung anong pag-uusapan nila. Kasi ang magiging hukom, kung yan may format sustansya, hindi lang ang mga congressman, pati yung mga makakapanood ng hearing diyan sa Committee on Justice, yon ang iniiwasan nila at yon ang gusto nilang gawin sa susunod na impeachment nitong si VP Sara. I-share niyo itong video na to. Ibubulalaso natin ang mga kabalbalan itong mga abogado at mga nagkakatuwang abogado na yan. Akala mo talaga porket Senate President, kung di ka nga lang senador ngayon, wala nang pakialam sambay ng Pilipino sa'yo Baka nga yung pagkapanalo mo questionable pa Bida-bida ka na. Itong himpilan, itong mga pangyayaring ito, no? Ano pa nga ho ba ang ating pong mga nakikinig ngayon ng mga nagmamaneho ng sasakyan ho nila, naghahatid sa kanilang mga anak, sa kanilang mga misis, mga mister, sa mga naghahanap buhay. Patuloy po tayo na maghahanap buhay, kakayod, of course, no, para po sa ating mga pamilya yan, sa ating mga pangangailangan, pero para din po buhayin natin
at pagandahin po ang buhay ng mga leader ng ating pong bayan. At when you speak leader po ng ating bayan, sa lahat po ng sangay ng gobyerno, alam niyo ho yun, hindi ba? Ang gaganda ho ng buhay nila actually, mga komportable po yan, magmula sa mga miyembro ng legislatura, nasa executive, sorry po baka ho may mga nandidiyan po na gusto na mag-resign, mag-resign na kayo kung hindi niyo ho gusto yung trabaho ninyo sa executive, di ba? Pero doon din po sa hudikatura, mawalang galang lang, nakakita ka na ba ng mga nasa hudikatura, lalo na po yung mga nasa kataas-taasan yan, sa Yeah. Supreme Court, Court of Appeals. Parang hindi ata gusto ng mga oligarko yung naging desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Yung mga abogado, mayat maya, lalo na yung mga anti-Duterte, ini-interview nila. Na naghihirap sa buhay? Palagay ko po naman wala. Hindi ho ba? Although, hindi maitatanggi yung hirap din po ng kanilang trabaho sa sapin ng dami ng mga kaso na dapat nilang marisolba. Okay ho naman yun. Gusto mo yung trabaho na yan. Tama, di ba? Ginusto mo yung trabaho, trabahuhin mo ng maayos. Okay. Di po Tama ba? naman. Pero ang atin lang po nga kasi ngayon, dito po sa balitang ito ng muli, no? Deny nila doon sa motion ng Kamara sa naging impeachment complaint laban kay Dapat hindi masyadong halata ha. Huwag tayo masyadong magpahalata, okay? Na mga talagang mainstream media, mga politiko talagang gustong ma-impeach si VP Sara. Huwag tayo magpahalata. Masyadong obvious yan sa bayan ng Pilipino. Baka, di ba? Mahirap na. VP Sara. Sa kanila pong desisyon na ito, kami po mamaya hihingi po ng magpapaliwanag po dito kung sakasakali para mas maintindihan po ninyo. Although, ang sinasabi nga po, may punto naman talaga, no, doon po sa usapin noong initiation. Kasi nga, nung pa man din po, sinasabi natin, nung naghain ng impeachment complaint, yung ilang mga grupo, bakit nyo naman ibinudega? Hindi ba? Hindi agad inaksyonan. Yung pala, dinribble nila, and naghintay sila nung second mode. Ang sisti po, yung second mode na iyan, inaabot na po ng 20th Congress. So sa maiksing storya, yung pong usapin ng initiation, nalabag na noong pong pang-apat na impeachment complaint na dumaan sa second mode. Papaliwanag pa rin po natin mamaya. Yan, muli, So assuming nga po na tama po naman po talaga yon. Pero yung po ngayong sinasabi, maging ni Senador Tito Soto, ni SP Soto, na ito po mga kapatid, na desisyon ng kataas-taasang hukuman ay magsisilbing balakid ngayon. Ito ho ngayon ang hirap na yung pagpapanagot sa mga impeachable officials. Ang issue ko kasi dito, porket itong si Soto, alam nila na hindi mai-impeach si Marcos Jr. Ang lakas ng loob nila na balakid yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Si Marcos Jr. nga Di ba? Ang dami ng kabalbalang ginawa. Yan ang problema natin dito. Di ba? Dahil alam nyo, si Marcos Jr. hindi naman mai-impeach yan. Sa susunod na administrasyon pa lang naman makukulong yan Hindi nga yung panahon na to. Talagang gusto nyo yung proseso, yung pag-i-impeach madali lang para dito kay VP Sara. Dahil alam nyo kay Marcos Jr., alam natin yan, lagi ko sinasabi sa PH Update yan, imposibleng ma-impeach yung si Marcos Jr. Yan, kahit masakit man na tanggapin, pero yun ang katotohanan na imposibleng ma-impeach si Marcos Jr. Bakit? Anak ng toko, paano nila i-impeach itong si Bangag? Gayong alam nila pagka naupo si VP Sara, pati sila tutustahin ni VP. Ang laki ng problema ng House of Representatives. Yung problema ng mga taga Malacanang, ganun kalaki ang problema. Yung mga problema ng nasa legislative, ganun ang problema ng mga nasa House of Representatives. Yung mga nasa executive. Yung buong executive, anak ng toko, ang laki ng pananagutan yan. Mula kay Marcos Jr. pababa, hanggang kay Frasco, kay Ralph Recto, lahat yan, kay Bunuan. Ang laki ng pananagutan yan. Sigurado tayo, yung totoong paghabol, mangyayari yan sa panahon ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi ho siya nagnakaw. Pinagpipilitan nila, nagnakaw siya. Kung nagnakaw siya, anak ng toko, doon pa lang sa hearing lumabas na. At kung nagnakaw man siya, hindi na siya kailangang i-impeach. Sira na siya sa sambayan ng Pilipino. Wala nang boboto sa kanya sa 2028.
Yun ang unang game plan nila yun eh. Unang game plan nila yun eh. Siraan si BP, wasakin ang mga Duterte para sa susunod na papasok sila sa politika. Hindi na manalo. Hindi nangyari yun. Nag-midterm election, karamihan ng mga senador nanalo nasa lineup ni Duterte. Si Vice Mayor Baste nanalo din. Talo yung mga manok nila dyan sa Davao City. Kaya talagang pinupush nila yung impeachment na yan dahil hindi gagana yung paninirang ginagawa nila. Hindi nila pwedeng yung ginawa nila kay Jejo Mar Binay. Hindi inimpeach si Jejo Mar. Siniraan lang siya, winasak lang siya. Kaya yung sinasabi nitong si Trillanes na parang kay Binay, malabong mangyari. Kay Binay ngayong mga panahon na to, wasak na siya. Diba? Si BP Sara, anak ng toko, pakapi-kapi lang doon sa dahig. Parelax. Sige, magbanatan kayo dyan. Pagka ako na po, may kalalagyan kayong lahat. Kala nyo ha. Tignan natin. Tignan natin yung mga nananawagan ng accountability ngayong mga panahon na to. Kuno. Nananawagan ng accountability. Kuno. Tingnan natin kung mananawagan pa kayo pagka yung mga amo nyo na ang babanatan ni BP Sara, mga walang iya kayo. Diba? Sino makakapagpauwi kay Zaldico? Si BP Sara. Maniwala ko kayo mga kababayan. Sa maniwala kayo sa hindi, si BP Sara mapapauwi niya si Zaldico. Manong Ted, gusto mong pauwiin si Zaldico, di ba? Gawin natin presidente si Sara Duterte, uuwi yan si Zaldico. Sigurado ako dyan, 10,000%. Yung nasa yung ikulong, mandarambong, makukulong yan. Gawin yung presidente si BP Sara, 10,000%. No, ang kanyang official statement, baby girl, kung mamarapatin mo, Baby girl. kung meron ka pa natitirang May natitira pa ng mga lakas. malasakit, sige, go ahead. Sabi dito ni Senate President Tito Soto, it is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. Wow. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative. Porket hindi siya madidisbar, ang lakas-lakas siya loob magsalita ng ganyan, di ba? Senate President ako, hindi ako abogado, pero hindi na ako makakanti. Daldal lang ako dito. Daldal lang ako ng daldal Kahit na walang kwenta dinadaldal ko, sabi ni Soto, wala namang magagawa sa akin yung branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Sa tugtugin pong impossible dream, pag-usapan natin tong issue nito. game. Pag-usapan natin. The dream, The dream. to dream, Din. ka ba kasi naglalagi? Yung tanong mo si Kuya Al Mendoza. Ikaw talaga, kung saan ka kasi naglalagi nalilim. Anyway, asa na ba ako? Ikaw ba isang ayon dito sa sinasabi ni SP Soto? Hindi nga. Yung pong sinasabi po ni SP Soto, iksian ko na lang po ito. Abangan niyo po mamaya pong ating mas malaliman na pagpapaliwanag po sa isyong ito para ho natin mas maunawaan. Pwede ko po itong i-connect. Dito nga po, ako'y nagulat din nung nagsalita nga itong si dating ICI Commissioner Rosana Fajardo. Yeah. Nung binanggit niya na probably, I-connect na natin, ito po yan sa usapin po ng pagsawata sa usapin ng korupsyon, mga kapatid. No? Kasi nga, ang sinasabi po, kahit ngayon, umamin na po ang DEV na corruption ho itong dahilan sa hindi pag-usad ng ekonomiya. Corruption po ang dahilan kung bakit po mga kapatid wala ho tayong ganoong karaming investment. Correct. Corruption ang dahilan po kung bakit Correct. nasadlak sa gantong uri po ng edukasyon ng ating mga kabataan. Corruption, Correct. corruption. Na mula Corruption. noon hanggang ngayon patuloy pa rin po. So ang sabi niya rito probably if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes. Ibig sabihin, Correct. several na henerasyon. Kumbaga, hindi natin kakayanin ngayon sa henerasyon na ito. At yung Correct. susunod pang henerasyon. Because then you would probably need to take out everyone who is part
of the system. Ako, ngayon ko lang siya napakinggan, although ito ho ay transcript ng kanya sinasabi. Ang kanya sinasabi po dito, doon sa kanyang pakikinig daw po sa ICI hearing nila, na hindi ho naman na live stream yun, sinabi niya na mukhang ano na ito, na master na nila, na perfect na nila. At nalaman nila kung paano mga lulusot at nahanapan ng butas yung mga panuntunan. So corruption, mga kapatid, ito pong provision ng ating saligang batas tungkol doon sa pamamaraan po para sa pag-aalis ng mga impeachable official. Ang isa po sa mga impeachable offense ay yung pong corruption. Hindi po ba na nando doon? Dito sa kasong ito ng Supreme Court decision, sabi nga ni SP Soto, mukhang impossible dream na ito kasi nga napakahirap na mag-impeach, magpapanagot sa mga impeachable official. So paano po yan? Kung ang disenyo po ng ating gobyerno ay may checks and balance, right? Between the three branches of government, paano po ngayon yan? Kung ang sinasabi nga ng ilan dito ho, with all due respect, sa kataas-taasang hukuman, hindi ho naman nanggagaling lamang sa amin ito, kung hindi sa napakarami po ngayon na nagpo-post. Madali lang naman, Manong Ted, sundin nila proseso. Pagka merong impeachment kasi hindi naman alam mo naman, hindi naman hindi naman siya judicial, political ho ang impeachment, 'di ba? Sino ba magiging impeachment judge? Sino mga mga abogado ba? Hindi, mga senador. 'Di ba? Yung ika nga boboto ba sila base doon sa mga ebidensya? Kadalasan hindi. Sa mga nakalipas na impeachment complaint, hindi. Pag nagdala sila ng tag 50 million doon sa Senado, tapos nausapan, solve na ang buto-buto ng mga senador. Tanggapin na natin ang katotohanan at huwag na nating iligaw ang ating mga kababayan na ang impeachment process hindi siya judicial. Political siya. 'Di ba? Huwag tayong maglokohan dito. Kahit kayo alam nyo yan. Hindi pa rin yung sabihin natin, paano tayo maghahanap ng justisya dito sa paano natin mapapanagot ang mga impeachable government official na to? Hindi nga natin nagagamit yan eh. Ginagamit lamang nila sa pamumulitika. Alam nyo rin na pamumulitika, yung kay VP Sara, politika din yun. Pero pinipilitan pa rin kasi etong mga oligarko, ramdam na nila na bilang ng maliligayang taon nila. Kailangan na ulit nilang mag-behave, di ba? Yun. Alam nyo, hindi, pangit yung pinapaandaran tayo na paano na lang, impeachment is impossible dream. Paano natin pananagutin ang mga impeachable government official? Ganon. Siguro kung yung mga nanonood kay Manong Ted na hindi ko binabanatan, idolo ko yan. Isa yun sa mga pinapakinggan ko. Pero dito sa isa na to, hindi kami pagka kasi nagkakasundo kami, tahimik naman ako. Hinahayaan ko siyang bumalagbag. Pero pagka hindi na kami nagkakasundo, magsasalita ako. Di ba? Yung para sabihin na panagutin, hindi panagutin. Post ng kanila pong sentiments, mga sinasabi din pong abogado o constitutionalist, ang sinasabi na paano yan? Nag-overreach na kayo. Ibig sabihin, sinaklawan nyo na yung kapangyarihan ng isang branch of government. At maaari nating ituring ito na grave abuse of discretion sa pananaw po ng iba. So paano yan kapag yung inaasahan mo na siya magtatama sa kamalian ng dalawang branch, mismong nagkakamali na? Nako, mahirap yan mabibigat yung mga banat mo na yan Manong Ted, na nagkakamali ang Korte Suprema, anak ng tokwa. Ilan ba ang miyembro ng Korte Suprema? PH, Supreme Court Justices. Ilan yan? How many? Meron the Supreme Court of the Philippines has 15 justices. Half Chief Justice and 14th Associate Justice. Moderated by 1987 Constitution. 15, ika nga, yung pinaka mahusay na abogado sa Pilipinas. Hindi ka makakapasok dyan kung di ka pinaka tapos sasabihin natin na nag-judicial overreach sila. I don't think so.
Di ba? 15 unanimous, hindi majority, unanimous. Yung 15 na pinaka magaling na abogado sa Pilipinas. Sasabihan natin ng nag-judicial overreach. May problema tayo. Malaki problema natin. Diba? Malaki problema natin dyan. Pagka ganyan, ibig sabihin, yung naratibo, gusto nang kontrolin ng mga taga-mainstream media. Wala naman sana magagalit, ha? Pero yun ang aking basa. Pero kung meron kayong basa, nasa sa inyo yun. Kung sa tingin nyo, yung mga, ako hindi ko sinasabing magaling ako sa Korte Suprema. Kung ano man maging desisyon niya, pabor o hindi pabor sa atin, magagawa natin. Diba? Pero para sabihin, impossible, hindi. Ang impeachment, ginagamit yan ng mga nasa kapangyarihan para gipitin yung kanilang mga... Tapos huwag na tayo magkalukuhan. Ngayon kung darating ang panahon, sa panahon ni BP Sara, magagamit yan sa talagang tunay na impeachment. Mapag-uusapan yung pagkakamali ng isang government official. Pero hindi rin tayo naniniwala dyan kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam niya eh. Alam niya, ano sabi niya nung ini-impeach si Leni Robredo? Wag. Alam ko naman, yung mga congressman dyan na gusto magpapogi sa akin, i-impeach niya. Wag po yan. Trabaho tayo. Pero yung pagka ang presidente si Raulo, anak ng tokwa. Tapos na ang buto-buto, yung mga congressman dyan, baala kayo dyan, impeach niyan, papogi kayo sa akin, tayo kayo dyan sa plenaryo. Di ba? Hindi kasi ano yan, hindi yan parting judicial, parting politika. Hindi siya purely para maghanap tayo ng hustisya. Hindi gano'n. So siguro po sa sinasabi ng huwag nyo nang kontrahin yan, huwag nyo nang labanan yan kasi baka magkaroon ng constitutional crisis. Ngayon baka ituring ng iba na sa kasalukuyan meron na po tayong constitutional crisis. Wala pa ba? Kasi nga hindi na gumagana. Nagkakaroon lang tayo ng crisis doon sa mga gustong ma-impeach si VP Sara. Doon lang may crisis. Pero doon sa mga gustong sundan ang tamang proseso, wala namang crisis. Kay Marcos Jr., walang crisis dyan. Yung inaasahan natin na sana nga po ay disenyo ng ating pong konstitusyon para i-correct ang mga mali. Hindi po ba? Yan po ang Anong pagkokorek? Pamumulitika ang impeachment. Manong Ted naman eh. Laki ng respeto ng mga manonood sa'yo. Ang impeachment hindi ang pagkokorek. Pamumulitika yan. Una sa lahat yung mga magiging impeachment court judge. Hindi naman mga abogado. Susunod sila sa proseso ng yung kung paano yung rules of court o kung ano man yan. Susundin nila yon. Pero mga politiko, yung mga uupong huwes diyan sa impeachment trial na yan. Kahit kay Marcos Jr. Kay Marcos Jr. talagang marami siyang... Pagka nagsusumigaw na ang sambayan ng Pilipino na mayroong problema ang presidente tapos inimpeach siya, dapat mapag-usapan. Pero di ko sinasabi na automatic diretso nyo na yan. Pero imposible. Pagka presidente, imposibleng ma-impeach yan. Imposible diyan pa lang sa House of Representatives, dribble na ho nila yan. Baka sa kanila nga mismo galing yan, di ba? Sila mismo ang pinahintulutan nilang paghahain na yan para yung 1-year bar rule, ma-avail na nila, di ba? Ngayon pa lang, dito pa lang sa impeachment na to, nakita na natin kung paano laruin ng mga nasa kapangyarihan para ma-absuelto sila sa mga darating na panahon. Kumbaga, okay na. Pailan nyo na ako Pailan nyo na ako. Para yung 1-year bar rule, kung meron mang medyo matalinong maghahain ng impeachment, talagang mayayari siya. Di ba? Pailan nyo na ako. Ganyan laruin yung impeachment, impeachment, proseso na yun ng impeachment. Para sabihin na paano panagutin? Anak ng toko Kung presidente nagnakaw, paano panagutin? Tanungin kita, Manong Ted. Paano panagutin ang presidente kung siya ang nagnakaw, kung siya ang mastermind ng mga maanumalyang flood control project? Paano? I-impeach siya? Ayun, ginago nila. Hindi, wag tayo maglokohan dito, wag tayo maglokohan. Kumbaga itong Korte Suprema ilinagay lang sa lugar yung mga politiko na gustong maging presidente, hindi nila kayang talunin sa eleksyon si BP Sara kaya dinadaan sa teknikalidad. Diyan sila magaling. Sinasabi ng ilan. So kumbaga, the Supreme Court declaring
constitution unconstitutional. Ay, yung para yung delivery talagang. Meron din naman akong ganun eh. Unconstitutional. Ay, dito mama. Pumapali ito ha. Diba? Meron din tayo. Hashtag think about it. Oh, I think about it. Medyo may tama ka yata doon. Parang sa pagkakataong ito, ako talaga agree ako dito sa sinasabi ng bayan. Mas nagiging mahirap ang Tama. pananagutan dahil sa pinakabagong desisyong ito ng Korte. Hindi mahirap. Ilinagay lang sa tama kasi nakita rin ng Korte Suprema na ginagamit sa pamumulitika. Okay? At yung sinasabi niyong pinapahirapan, anak ng toka, ang Malacanang nga, ang daling lusutan eh. Paano pinapahirapan? Kung kaalyado mo ang Kongreso, papile ka ng impeachment. Activated yung one-year bar rule. Tapos ang usapan. Korte Suprema. Kumbaga, naglagay sila ng hadlang sa mga mamamayan para panagutin ang mga taong nasa pwesto. Mga kapatid, sa mga pangkaraniwa pong mga mamamayan, sa mga kasambahay, sa mga nagtataho, pangkaraniwan ng vendors, hindi po mahirap intindihin ito. Hindi ibig sabihin na kinakailangan mo muna maging abogado para ito'y maunawaan at wala kang karapatan magkomento kasi hindi ka naman abogado. Hindi Pwede Bilang magkomento. mga mamamayan, meron tayong karapatan magkomento. After all, hindi naman siya mahirap intindihin. Hindi naman komplikado yung provision na pinag-uusapan natin dito ng ating pong konstitusyon. Ang tanong nga lang ngayon, paano na po ito na ganyan ang sistema? Kaya ang tanong din po, sa usapin po ng corruption, paano ngayon ito? Paano nga? Tanungin kita, paano nga yan? Yung mga mastermind nasa Malacanang, paano natin sila pananagutin? Gumawa sila ng gawa-gawang impeachment para ma-activate yung one-year bar rule. Gusto mo gawa natin ng think about it yun? Paano natin pananagutin na yung mga mastermind na kung saan sinabi na ng mga testigo diyan sa Senado nitong si Bernardo na ang dinideliveran nila ng pera diyan sa Diamond Hotel itong si Trigib at itong si Adrian. Paano? Mga tauhan ng Malacanang yun. At yung pinag-uusapan natin doon hindi daang milyon. Di ko sinasabing konti yung daang milyon. Magkadaang milyon tayo ngayon, anak ng tokwa. Ika nga yung cheat code sa buhay nasa yun eh. 100 milyon tapos ang usapan. Di ba? Magiging masaya, hindi siguro. Kasi hindi mo nang pinaghirapan, maaga ka mamamatay doon kasi lahat na lang ng gagawin mo kasi biglang ganon biglang laki ng pera. Ibang usapan yon, di ba? Oh. Anong gagawin natin doon sa mga individual na yun? Manong Ted? Yun, merong testigo, merong ebidensya. Bakit hindi napapanagot yung amo nila? Kasi nga hindi gagana ang impeachment kung sakali ang presidente ang gusto nilang i-impeach. Yung kay siguro kasi hindi gagana pagkahawak nilang House of Representatives. Yun, PH. Kasi yung kay ERAP gumana. Diba? Yung kay ERAP gumana. Dahil hindi niya hawak yung mga taga-House of Representatives. Pero dito, kitang-kita nyo naman. Anak ng tokwa, Deputy Majority Leader. Sino? Anak niya. Hira. Isipin mo paano Think about natin it. masasawata ito kung mga kapatid, para bagang may problema tayo. Ito ba'y sistema o sa mga taong nasa sistema? Problema ba ito sa mga pamamaraan sa ating saligang batas o sa mga taong nagpapatupad dapat ng mga pamamaraan na ito? Kasi ito magandang halimbawa. Ito ngayon kay Saldi Niño. Saldi Si Niño. Saldi Niño. Oh. Nasaan na siya? Nagbago na naman po ng ihip. Doon naman siya habulin sa Sweden. Nung una, nasa gated community sa Lisbon. Ngayon, nasa Sweden. Ando naman kami Di ba dinidribble tayo dito? Di ba dribble ito? Talaga bang gusto niyong habulin yan? Talaga bang gusto niyong pauwiin yan? O dinidribble lang tayo? Paano kapag nagsabi na naman yung kanyang abogado o sino man po na hindi, naandun pala siya sa Timbuktu. Habulin sa Timbuktu yan. Aba, teka, hindi ka ba naniniwala doon sa sinasabi nila ngayon? Na alin? That we're gonna go harder? Kung saan man daw siya pupunta, we're gonna catch him? Ito lang po. Ito yung hard fact, mga kapatid. Oh. Ano ho. So ngayon,
si Saldiño, official na, di ba? Lahat ng pahayagan nakalabas ngayon, Nasa naghain Sweden. na siya ng kanya pong petisyon sa kataas-tasang hukuman. Kine-question yung naging galaw at pagkakaso po sa kanya ng ombudsman. Alright, ngayon pending sa Sandigan Bayan. O ano, sinasabi, mag-issue kayo ng injunction, magganto kayo, magganyan kayo. Tanong, anong effect nun sa kasalukuyang kaso niya sa ombudsman at saka dito sa Sandigan Bayan? Anong effect nun? Ilang araw, linggo, buwan o taon na naman bago i-resolve ng Supreme Court yan. Kapag nag-resolve ang Supreme Court dyan, meron pa yung motion for recon. Ilan na naman pong buwan yun o taon. So, nangangahulugan na itong abogado ni Saldico, pagharap sa Sandigan Bayan, Your Honors, there is a prejudicial question. We still have a pending case in the Supreme Court. So, to give my client the benefit of due process, we have to wait for the Supreme Court to decide on our petition. So, ano mangyayari dito, Aaron? Ang Sandigan Bayan, natural. Ay, oo nga naman, may petition. So, hintayin natin. Tama naman. Resolve ba ito? So habang naghihintay ka, si Saldico ginagasta ang perang ninakaw sa atin. Simple lang naman yan, Manong Te. Gusto nyo pauwiin si Saldico? Si VP Sara ang sagot dyan. Si VP Sara sagot. Kung gusto mapauwi si Saldico, si Vice President Sara Duterte sagot. Sigurado tayo, pagka naging presidente si VP Sara, uuwi si Saldico. Kasi hindi triple eh. Kasi hindi naman siya ang ang presidente na nagturo o nag-utos na ito an program appropriation to ipasok. Hindi siya yung presidente na yon. Alam na sabi na nga na unconstitutional yung program appropriation, pero dahil nga may mga merong saltik sa utak, tuloy-tuloy lang. Kasi siya na ito kay Attorney Ferdy Topacio, di kita napasadahan. Pero mamaya, promise ko yan, papasadahan talaga kita. Ito muna, kasi kailangan natin pag-usapan to. Nagkakalokohan na naman tayo. Ay, tamo yan? So, ano ba problema natin dito? Ang ating sistema, mga taong nagpapatakbo ng sistema. Sorry po ang aga-aga mo, Ted Pailon, kanya ka na naman Happy weekend mga kapatid, good morning! Sabi nga ng mga Gen Z, spitting facts. Ayun nga, sabi nga ng mga Gen Z, hindi na sila naniniwala sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Kayo kung tumimbang kung alin bang mas nagme-make sense sa inyo. Yung gustong mangyari ng mga congressman o yung naging desisyon ng Korte Suprema. Yung kung ano nga ba itong proseso ng impeachment na to, para nga ba ito sa paghabol ng doon sa mga impeachable government official, o para lamang ito ginagamit ng mga politiko na sa kapangyarihan para pahirapan yung kanilang mga posibleng makalaban o kanilang mga kalaban sa politika. Maraming salamat po sa pagsuporta. Hindi ako dito. Hindi ako tayo yung kagaya ng mga taga-mainstream media, nga ka, kung ano man papasok ko sa bunganga mo, wala ka na magagawa dahil yan ang totoo. Hindi. Kung gusto nyo kong kontrahin ako, wala namang problema. Madalas naman dyan, maraming kumukontra dyan. Pero inahayaan natin. Hindi naman tayo diktador kagaya ng mga Marcos eh. Gusto nyo kumontra dyan, wala problema. Magbakbakan tayo dyan sa comment section. Sasagot ako dyan. Sige, game mo. Game mo. Balino natin ang Pilipinas. Palakpakan natin itong si Atty. Torios.